At maraming salamat sa inyong pagdating dito at nakahanap kayo ng kaunting panahon para ako naman ay makipag-usap sa inyo at magbalita sa inyo kung ano yung mga ating mga pangyayari. Dahil alam niyo po, ako ay chairman ng Committee on Local Government sa Senado. At ito ay nangyari dahil nung naging senador ako, ay lahat, siyempre, yung mga committee chairmanship, pinamimigay, sinasabi, sinong interesado dito, sinong interesado dyan, hiningi ko agad yung local government. Hiningi ko kaya yung local government dahil kung ako, ang pinanggalingan ko, governor ako ng Ilocos Norte, kahit local government talagang ang aking, doon ako namulat, doon ako talaga nagsimula. Kaya sabi ko kasi, mahina ang boses ng local government sa national government. At kailangan meron tayong boses, meron nagsasabi, meron nagpapaalala kung ano ang talagang mga issue, kung ano talaga ang mga pangangailangan ng ating mga lokal. Dahil meron tayong napupunan, meron tayong nararamdaman, nagkakaroon ng trend dito sa atin ngayon, na ang national government ay parang lahat na lang, ay sinasabi sila lang ang may kakayahan para mag-ayos ng problema, para gumawa ng programa, para gumawa ng proyekto. Kaya yung mga savings natin, kinukuha lahat. Pebrero, Marso, savings na, kinukuha sa local government. Yung hindi nagamit na appropriation, binabalik agad sa treasury para sila lang daw ang gagamit. Hindi tama yun. Dahil alam ko naman na napaka-importante ng local government. At kung walang local government, at kung hindi bibigyan, hindi empower ang local government, ay malaking pagkukulang ang pagdala ng serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. Dahil sino pa ang gagawa nito? At maraming nangyayari sa national government, nakikita ko kung minsan yung mga batas-batas na na hinahain ko, na tinitingnan ko, sinasabi ko, magandang tingnan sa papel ito. Pero pag sinubukan nyo i-implement ito, hindi walang mangyayari dito at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Kaya kung minsan, ako na lang ang nagpapaliwanag dahil marami sa ating mga national government officials ay walang karanasan sa local government. Kaya yan ang aking ipinaglaban. Kaya napaka-importante para sa akin na makipag-ugnay sa ating mga local government officials dahil kayo ang tunay na humaharap sa taong bayan. Kami, mga senador, mga congressman, kausap namin politiko rin. Kayo ang kausap ninyo, taong bayan. Kaya kailangan talaga kayong mag-produce. Ang kaibahan sa local government, alam ng tao kung talaga ba kayo ay nakatulong, kung talaga bang may pagbabago dahil sa inyo. At hindi nyo pwedeng idaan sa salita, sa talumpati, kailangan meron kayong ipakita. Kaya napakahalaga ng ating mga local government officials. At kailangan natin malaman kung ano man ang mga problema sa local government. Ay lagi kong sinasabi, hindi nyo pwedeng bastang gawin na pare-pareho. Dahil maraming common problems. Problema ang mga mayor, may problema ang ating mga barangay officials hanggang sa provincial level. Pero meron ding mga problema sa bawat locality, sa bawat lugar na nakakaiba. So bawat LGU ay iba sa iba't ibang LGU. Kaya kailangan isa-isahin natin yan at makausap ang local government. Palagay ko, malaki na ang naging pagkukulang ng ating gobyerno ngayon sa ganung klaseng proseso, sa pag-uugnay, pakikipag-usap, at paghahanap ng solusyon sa mga problema. Kaya ano ba ngayon ang hinaharap natin? Lagi natin naririnig. Ang pinakamalaking problema na bago, alam niyo po, siguro 30 taon na ako nagpapasurvey. Dahil nasa politika ako, kailangan ko malaman. At tinatanong natin, ano ba ang inaalala at araw-araw na hinaharap na problema ng ating mga kababayan. At siguro hindi naman nakakataka na mga lumalabas na issue tungkol sa presyo ng bilihin, kulang ng trabaho. Laging halos na laging pareho ang mga lumalabas. Pero nung nakaraang isang buwan kalahati, nagpagawa ko
ng survey, for the first time, nangyari ito, na ang pinaka number 1 issue ng taong bayan sa Pilipinas ngayon ay illegal na droga. Yun ay nagulat ako. Dahil sa 30 taon nga ako nagpapasurvey, ngayon ko lang nakita na number 1 ang illegal na droga. Yan ang pinakamalaking problema ngayon. Ngayon, paano natin bibigyan ng solusyon yan kung hindi natin isasama ang ating mga local government officials? Dahil ang local government officials ang siyang talagang makakapagbigay ng solusyon sa kanilang lugar. Kailangan ang national government ay nakikinig. Ano pa marami tayong mga issue na naharap, kagaya na sabi ko, yung mga mataas ang presyo ng bilihin. Kailangan ayusin natin ng agrikultura. Ang nangyari sa agrikultura dito, maraming beneficiary ng PD 27. Pero yung agricultural sector natin, pinabayaan. Meron akong natuklasan sa isang hearing, kasi ako ay chairman din ng Public Works and Infrastructure. Meron akong natuklasan ng isang hearing na sinabi na kasama ko ang NIA. Ika nila, yung irrigated area sa buong Pilipinas ngayon ay mas maliit kaysa sa irrigated area noong 1986. Sa madaling sabi, ang ating irrigation, hindi lang sa hindi tayo naglagay ng bago. Yung mga nasira, hindi na natin inaayos. Wala tayong pautang na maganda sa mga magsasaka. Wala tayong R&D. Wala tayong abono sa ating wala tayong pambili na abono sa magsasaka. Walang suporta ngayon. Kaya ngayon, 70% ng mahirap sa buong Pilipinas ay nasa agrikultura. Hindi natin maaaring pabayaan yan. Kailangan ipaalala natin sa ating mga economic managers na hindi magiging matibay ang ating ekonomiya kung hindi matibay ang ating sektor ng agrikultura. Kaya kailangan natin pabalikan. Bawat taon, naririnig natin, sasabihin, itong susunod na taon na ito, tayo ay magiging self-sufficient sa bigas. Wala pang isang buwan, mag-a-announce, mag-i-import kami ng mas malaki kaysa sa nakaraang taon. Kaya paulit-ulit natin naririnig ko, wala naman tayo nakikitang nagagawa. Ang problema ay ang ating mga magsasaka ay tuloy-tuloy na naghihirap. Kaya ang bansa natin ay tuloy-tuloy na naghihirap. Panay-import, nakakahiya sabihin, dahil kasama po na kanya noon, tayo ay net exporter of rice. Ngayon, tayo ay pinakamalaking importer ng rice, hindi sa Asia, kung hindi sa buong mundo. Alam na natin kung paano gawin ito, paano tayo naabot dito sa ganitong klaseng sitwasyon. Ang wala tayong sabihin, kundi pinabayaan. Kailangan natin ibalik yan para nga yung presyo ng bilihin ay maging mas maganda. Balik natin yung function ng NFA. Ano yung NFA noon? Ang NFA noon, ginagawa, pag-ani, sila'y namimili para hindi bubagsak ang presyo. Pagka naman tag-araw, sila nagre-release para hindi naman masyadong tumaas ang presyo ng rice and corn. Yung yung areas na ginawang agrarian reform, rice and corn naman yung programa noon. Tapos naman, at nakita natin maganda ang takbo ng presyo ng bilihin. Tapos tayo ay bumibili, ang gobyerno ay bumibili, at ang pagbili sa tao ay presyo farm gate price kung tawagin. Para ka namili doon mismo sa kung saan sinasaka yung mga produktong yun. Yung mga ganyang klaseng bagay ay hindi na natin nagagawa at nakakalimutan na natin. May problema tayo sa education. Yung edukasyon natin, meron tayo sinasabi na K-12, di naman natin nasusuportahan ng lubos ang ating mga guro. Hindi natin nabibigyan ang ating mga estudyante ng mga magagandang libro. Kulang na kulang ang ating mga classroom. Yung K-12, pinapasok natin, yung implementasyon ay may kalabuan at kailangan talagang pag-aralan ng mabuti. Lahat itong mga problema na ihinaharap ng tao, pagka kami ay nakikipag-usap, hindi lamang sa mga leader, kundi sa mga pangkaraniwang mamamayan. At iniisip ko, marami naman, may mga solusyon naman ito. Kagaya ng sabi ko, sa nakaraan, nagawa na ito, naayos na ito. Bakit nawala na naman? Ay sa aking pananaw, lagi mong tinitignan kung bakit napunta tayo, ang galing-galing ng Pilipino. Kilala tayo sa buong mundo. Kaya
siguro meron na itong 8 or 9 million na OFW na nasa labas ng Pilipinas. At alam naman natin, pagka ang isang employer na tigalabas ay mamimili, may Pilipino, may galing sa ibang lugar, pipiliin yung Pilipino. Dahil magagaling, mahuhusay yung Pilipino, well-trained, matyaga, masipag, mabait, honest. Diba? Yan ang mga nagiging pagkakilala sa atin. Bakit hindi natin madala lahat yun dito sa Pilipinas? Bakit pagdating dito sa Pilipinas, naririnig natin napakaraming yaman ang pumapasok sa Pilipinas? Ngunit pag titignan mo ang taong bayan, mukhang hindi nararamdaman. Itong limpak-limpak na salapi na pumapasok daw sa Pilipinas, bakit hindi nakikita? Kaya tinitignan namin at lahat ito ay iniisip namin kung paano natin gagawin at paano tayo napunta rito. At sa aking pananaw, nagkaroon lang tayo ng problema na ganito. Dahil sa nakaraang ilang administrasyon, ay dahan-dahan nakikita natin parang ipinag-aaway-away ang mga Pilipino. Imbis na ipinagkakaisa ang mga Pilipino, imbis na pinagkakaisa ang buong bansa, pinag-aaway-away ang mga Pilipino sa isa't isa. Bakit? Alang-alang lang sa politika. Nawala na ang ating pag-iisip na dapat ang trabaho ng isang leader ay ang kapakanan ng bawat mamamayan. Hindi ang kapakanan ng sarili ko sa kandidatura ko, hindi para sa partido ko, hindi para sa kaibigan ko, hindi para sa kamag-anak ko, kung hindi para sa sambayanan. At yan ang isang pag-iisip na palagay ko ay nawala. Nawala na ngayon at hindi na natin nakikita. At tuloy-tuloy pa rin. Sinasabi ay, eto, kung kasama natin, tulungan natin. Kung hindi natin kasama, hindi natin tutulungan. Ganun kasimple. Kahit maganda ang ilinalapit, ay kung hindi kasama, hindi pwede. Kahit pangit yung ilinalapit, kung kasama, lahat pwede. Kaya nakakalungkot na makita ito. Kaya sa aking pag-ikot, ang pinag-uusapan ko ay itong pagkakaisa ng Pilipinas. Ito ay sa palagay ko, ang pinakakailangan natin makamit ng ang pagkakaisa muli, na kahit tayo ay Tagalog, Bisaya, Waray, Ilocano, kahit saan ka man nanggaling, hindi nakakalimutan na tayo ay Pilipino. At huwag natin makakalimutan na ang magmamahal sa Pilipino ay Pilipino rin. Ang tutulong sa Pilipino ay Pilipino rin. Kaya dapat nga ibalik natin yung pag-iisip na yun, na tayo ay Pilipino, tayo ay dapat magmahalan, dapat tayo ay magkaisa, dapat tayo ay magtutulungan. Kaya yan po ang aking binibigay, lagi kong pinapaalala, hindi lamang sa taong bayan, kundi pati ang mga leader natin sa national government, ang mga leader natin sa local government. Kaya dapat ipagpatuloy natin na gawing layunin ang pagkakaisa muli ng Pilipino para maibalik ulit ang respeto ng buong mundo sa Republika ng Pilipinas. Ito naman ay ang dapat nating posisyon. Dapat yan ang tingin sa atin. Dapat naman, sa palagay ko, we deserve it. Kapalagay ko, yan ang inaantay ng mga taong bayan. At yan naman ay dapat natin sa susunod na halalan. Tignan po natin kung sa ating maraming kandidato lalapit dito. Maraming kandidato hihingi ng suporta ninyo. Ang tignan po ninyo, ito bang kandidato na ito? Anong naging karanasan niya? Ano ba ang naging record niya? Sila ba ay nanghahati, nakikipag-away, winawatak-watakan lipunan, o sila ba ay para sa pagkakaisa? Ang ating piliin po, ang mga nagsasabi at nagpakita na sila ay para sa pagkakaisa, para mabuo ulit para mabuo ulit ang pagkakaisa ng Pilipino, para mabalikan natin yung sitwasyon na pagka tinignan ng Pilipinas, sinasabi, tingnan ninyo, at ang Pilipino ay may isang habol, may isang planong sinusundan, may isang pangarap, may isang layunin, at lahat sila ay nagtutulong-tulungan. Kaya yan po
ay ang aking sa kasalukuyan, yan po ang aking sinatawag na advocacy. Marami po tayong solusyon, marami po tayong naririnig na ibang issue. Pero sa aking palagay, hindi natin mabibigyan na solusyon lahat ng mga issue na yan. Alam po natin kung ano yung mga kailangan gawin. Alam natin, halimbawa, sa droga, anong gagawin natin dyan? Mabuti, tama yung ginagawa ng mga pulis, bypass operation, pero ayusin na natin yung batas, at alam naman natin sino yung drug lord. Hulihin na natin, ikulong na natin, at para matanggal na sa ating magandang Pilipinas ang pagpasok ng illegal na droga. Yan. Pero marami sa agrikultura, nabanggit ko na kung ano yung mga kailangan gawin. Lahat yan, alam natin kung anong solusyon. Meron tayong solusyon dyan. Ngunit hindi natin magagawa ang kailangan gawin para maabot yung solusyon na yan kung hindi tayo nagkakaisa. Kung hindi tayo ay papayag pa na ipaghati-hati ng ating mga leader alang-alang lamang sa politika. Kalimutan, may lugar ng politika. Ayan, darating tayo sa kampanya, darating tayo sa halalan sa Mayo. Pagka natapos na ang pagboto, kapag naproklama na ang mga panalo at kung sino ang mga uupo at iluluklok sa mga matataas na posisyon, dapat isang tabi na muna natin ang ating partido. Isang tabi muna natin ang kung anong kulay man ang inyong pamumulitika. Dapat itabi na natin kung sino ang kaalyado, sino ang naging kalaban, sino ang kasama, sino ang hindi. Sino ang kamag-anak, sino ang hindi. Kalimutan muna natin yan at isipin lang dapat ng ating mga leader kung ano ang magagawa natin para tulungan at maging mas maginhawa ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Yan po ang ating layunin. Yan po ang ating layunin. At sa support na nyo, maaabot natin yan. Ngayon, nandun sa taas kayo kanina, lahat ng mga barangay officials, at sinabi ko, bumaba muna sila. Dahil meron akong magandang balita para sa inyo. Una-una, andyan si Congressman Jonathan De La Cruz. Tiga-amin din ito, tiga Ilocos Norte, pero siya ay party list representative ng Apakada. At siya ay tumutulong sa atin. At tumutulong sa ating mga barangay officials. Sa ngayon, meron silang tinatapos sa House of Representatives. Tinatapos ang isang panukalang batas para ma-postpone ang halalan. Tapos bukod pa ron ay para ma-extend ang termino. Nangyari na ito, may proposal kami, yung mga chairman, mga barangay officials, ay aming ginawa, ay nag-usap kami ng inyong liga. Yung liga ninyo, nagsabi sa amin, kung maaari, ang proposal namin, ang bawat term, 5 years, tatlong term limit, 3. So, ipinasok dinala namin ito sa DILG. Sabi ng DILG, gawin natin 5 years, 2 term. O sige, payag na kami. Pero nagkaroon ng announcement, galing sa palasyo, walang postponement, walang extension of term, walang pagbabago. Kaya naman, sabi namin, kung i-veto lang ng Pangulo, wala rin tayong magagawa. Ngunit, walang tigil, bumabalik ang lahat ng ating mga barangay officials at humihingi, kung maaari pa, ay pagpatuloy natin yung pag-uusap din. Ngayon, yan ang nangyayari ngayon. At sa ngayon, sa House of Representatives, kami sa Senado, inaantay namin matapos yung bill na para sa pag-postpone ng barangay election sa Oktubre ng 2016. At ito, pagka natapos sila, ay dadaling sa Senado. Ako, hindi na namin siguro kailangan pahabain pa. I-adapt na lang namin. Ibig sabihin, i-adapt namin kung ano yung ipapasa sa House para hindi na kami magpapasok pa magpa-file pa ng bagong batas, mag-uusapan pa, maghihiring pa, para mas mabilis ang proseso. Ang gagawin ko ay adapt ko na lang at sa ganun ihaharap ko sa ating mga kapwa senador. Ngayon, meron na nagkataon
na kahapon, may magandang pangyayari ang nangyari sa Senado kahapon. Matagal ko nang itinutulak ang isang tinatawag namin na Barangay Retirement Benefits Bill. Itong Barangay Retirement Benefits Bill ay napakasimple lamang. Dahil nakita ko, yung government ako, nakita ko, pero naawa ako sa mga barangay official, ang dami-dami namin binibigay sa trabaho sa kanila. Ang tsatsaga, ang sisipag, at talagang sila nagsisipag. Kung walang barangay official, walang mararamdaman yung tao doon sa kung ano yung ginagawa ng gobyerno. Kaya ngunit hindi natin sila nabibigyan ng retirement, wala silang yung benefit, hindi sila nakaka-qualify sa GSIS dahil ang tinatanggap ng barangay official hindi sweldo, honorarium. Kaya hindi sila qualified at hindi umabot ng 15 years ang barangay captain. Kaya hindi sa GSIS. Paano yung pag nag-retire? Wala tayong nagagawa. So sabi namin, gawin naman natin ito. Kilalanin naman natin ang sakripisyo ng ating mga barangay officials. Hindi lamang ang elected officials, kundi pati na ang ating mga barangay volunteers, mga lupon, mga daycare, mga barangay health workers. Kilalanin naman natin at nagsakripisyo na mabuti. Kaya sabi namin, gawan na lang natin. Ang una natin pwedeng gawin ay yung barangay retirement benefit. Para naman pagkatapos na sila magservisyo, meron naman silang maipakita na naging bunga ng kanilang paghihirap at sakripisyo. Kaya ang ginawa namin ay gumawa kami ng pondo. Alam niyo, yung ERA share, 60-40, di ba? Yung 60 na pupunta sa national. Yung national share, kinukuha na namin ng 1%. 1% of the national share. At yung 1% na yun ay gagawing pondo. Yung pondo na yan ay ang magbabayad sa retirement benefits. Kulang-kulang sa chairman, 100,000 hanggang sa barangay volunteers, 50,000. So yun ang aming yun ang batas. At bukod pa doon, bukod sa magandang balitang yun, I am very, very proud and happy to announce na yesterday, the Barangay Benefits Bill was approved on second reading in the Senate. Ako, nakatakot ito na katakot ito na compromise na pag-negotiate para makuha namin ito dahil maraming inuunang iba. Hanggang sa uli sinabi ko, pagka hindi nyo pinasa ito, pag hindi natin naipasa ito, hindi ko na itutuloy yung BBL. Siyempre, masyado sila nun. So, kaya parang naintindihan naman ng ating mga senador, naintindihan ng ating mga congressman na ang pangangailangan. Kaya, ganyan po ang aking mga hangarin na makapagbigay ng hindi lamang ng galang, hindi pagkakilala sa lahat, muna sa mga barangay official, sa lahat ng mga local government executives. Dahil sa aking pananaw nga, ito ang ating dito magsisimula. Marami tayong kailangan sa national government, pero mas marami ang kailangan ng national government sa LGU. Mas marami ang kailangan ng national government sa local government executives. Huwag po natin kakalimutan yan. Kaya naman kami na national government ay dapat talaga ay ipakita natin na alam natin na ang pagbabago, ang progreso ay marami dyan ay manggagaling sa local government. Tutulong ang national government, ngunit ang local government executive lamang ang nakakaalam. Kaya ito ay ipagpatuloy natin. Ito at ang pagkakaisa ng ating bansa. Ang pagkakaisa ng Pilipinas, ang pagkakaisa muli ng mga Pilipino. Palalapitin natin ulit ang ating mga kababayan na maramdaman ulit sa kanilang kalooban at isabuhay ang nationalism, ang pagmamahal sa Pilipinas. Yan po ang ating hangarin, yan po ang ating layunin. Sa suporta ninyo, ay maaabot po natin itong pangarap na ito. Ito po ang hamon sa atin ng ating mga kababayan. Ito ang hinihingi at inaasahan sa atin
ng ating mga kababayan. Sa tulong ninyo, maaabot po natin yan. Panahon na magkaisa ulit ang Pilipino, mataas ang noo kahit na kanino, isang bansa, isang diwa, isang gawa. Yan po ang ating pangarap. Yan po ang ating pangarap. Maraming salamat po.